Mga kabayan, lantarang itinuro ng abogado at lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman itong si PBBM. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Kaufman na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo ang real prosecutor ng kanyang kliyente na si PRRD. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. Ayon kay Kaufman, ginamit lang ni PBBM ang issue ng war on drugs bilang political weapon sa 2025 midterm election. Lumalabas kasi na bago pa sumapit ang halalan ay ipinadakip na ni PBBM ang dating Pangulo para gamitin ito sa kanyang kampanya. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Dagdag pa ni Kaufman na sa kabila ng pagpapadakip ng gobyerno ni PBBM dito kay Duterte, lalong umani ng suporta sa publiko ang ginawang pang-aabuso sa dating Pangulo. Isa na nga dito ang nakuhang suporta ni Duterte matapos manalo sa kanyang probinsya sa Davao bilang alkalde, kung saan ay umabot ng halos 663,000 ang kanyang boto. Malayong malayo sa kanyang kalaban na mahigit 80,000 lang ang nakuhang boto. Former president won a landslide victory. Yes. As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. Correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Samantala, sinagot at bumelta naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga kritiko, partikular kay Attorney Vic Rodriguez at Attorney Harry Roque, kung saan ay hinamon nila si PBBM na magbitiw na rin sa pwesto sa kabila ng kanyang panawagan sa kanyang mga gabinete na mag-courtesy resignation. Sabi ni PBBM, hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil hindi niya ugali ang takasan ang anumang problema. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin nyo? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Sa pagpapatuloy ng presscon, tila naging iritable si President Bongbong Marcos Jr. nang matanong tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa susunod na linggo. Iginiit niyang hindi ang kanyang mga kaalyado ang naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Matatanda ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kauna-unahang lumagda sa 4th impeachment complaint laban kay Duterte na isinumite sa Senado. Pero sabi ng Pangulo wala siyang alam at hindi niya inutusan ang mga congressman na pumirma dito. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. We are looking at the problem deeply. You know, siguro by now, you know, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review. Samantala, isa sa mga maiinit na balita at trending ngayon sa social media ay ang pagbubunyag ni DOJ Secretary Boying Rimulya na gumagamit ng 2 o 3 passport si Attorney Harry Roque para sa kanyang pagtakas sa bansa. Bagay na marain itong itinanggi ni Roque. Philippine passports, meron siya. 2 or 3 of them. Kaya alamin pa natin. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic, tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar, or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Agad naman na sumagot si Roque sa mga paratang sa kanya ni Rimulya, kung saan ay tinawag ng fake news ang mga isiniwalat ni DOJ Secretary Boying Rimulya. So, bakit po kaya nagpe-fake news itong si Secretary Rimulya? Kasi sinisira talaga nalang pilit ang aking pagkatao. Unang-una, kung talagang babasahin niyo po yung resolution nila na nagdadawit sa akin sa trafficking sa na non-bailable pa, no?
wala pong kahit anong aligasyon na ako'y merong recruit na kahit sino. 3 ang dala kong passport. Pero iisa lang ang valid na passport. Yung valid lang na in-issue for the current period. Yung walang butas. Kapag may butas na ganito, ibig sabihin, kansilado na pa ito but without prejudice kasi pinalitan nila ng bago. So yun po ang katotohanan. No? Totoo po, 3 hawak kong passport. 2 luma na nandun na mga visas. Yung pinakaluma, nandun yung aking US visa. Itong visa na ito, nandito yung aking Shenzhen visa. At saka yung passport ko na current na ginagamit ko. Kasi nga po, napuno kaagad itong visa na kinansela na. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala siyang alam at hindi niya inutusan ang mga kongresman na pumirma para maipasa ang impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na rigid at napapanahong balita. Maraming pong salamat. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. We are looking at the problem deeply. You know, siguro by now, you know, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we are doing. So expect us to be doing a rigorous performance review. Bagamat wala munang inanunsyo ang Pangulo na iba pang gabinete na babalasahin, kinumpirma niyang may napili na siyang susunod na hepe ng PNP, kapalit ni Police General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. They should hear whoever it is should hear about it first from me. Pero habang ganado ang Pangulo na magkwento sa ibang issue, tila iritable naman siya nang matanong tungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Aarangkada na ito sa susunod na linggo. Hindi naniniwala si PBBM na magsisimula ito ng political chaos. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Matatandaang ang anak mismo ni PBBM na si Ilocos Representative Sandro Marcos ang kauna-unahang lumagda sa 4th impeachment complaint laban kay VP Sara na isinumite sa Senado. Sinabi ng Pangulo ang lahat ng ito sa kanyang press briefing matapos dumalo sa 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kwento ng Pangulo, nagkaroon din siya ng pagkakataong makausap si Chinese Premier Li Qiang habang naglalakad sila. Pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Sa halip, mas sumentro ang kanilang pag-uusap sa taripang ipapataw ng Amerika. And he says, well, you know, Mr. Trump has his own, seems to have his own idea. But we certainly do not want this to continue. It's not good for everyone. Paiimbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang issue ng umano'y pagkakaroon ng mahigit sa isang passport ni Attorney Harry Roque. May posibilidad din na dumaan ng dating presidential spokesperson sa backdoor sa Southern Mindanao para makalabas ng Pilipinas. Philippine passports, meron siya. 2 or 3 of them. Kaya alamin pa natin.
May hawak umanong 2 hanggang 3 passport si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ang inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya. Ayon sa kalihim, ito ay pawang local o Philippine passports. Parehong regular passport, parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic, tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name, same name. Very similar, or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Paiimbestigahan ng DOJ kung paano nakakuha ng ganong karaming pasaporte si Roque. Ang mga itoan niya ang ginamit niya sa paglabas ng bansa kaya hindi nag-alarm sa immigration. Sa ngayon, mayroon ng formal na motion ng DOJ sa korte para ipakansila ang passport ng dating palace official. Papahalukay namin yan kasi hindi dapat ginagawa yan. Kasi we are petitioning for the cancellation of his passport or passports kasi nga fugitive from the law na siya. Sabi naman ni Roque, fake news ang pinapakalat na impormasyon ng Marcos administration na mayroon siyang multiple passport. Mayroon anya siyang isang regular passport dahil ang isa pa niyang pasaporte ay wala ng blank pages. Ang passport na mayroon siya ay nasa Dutch government para sa kanyang asylum application. Posibleng dumaan ito ng Southern Mindanao papuntang Malaysia gamit ang hawak niyang mga passport kaya hindi napansin ang pag-alis nito. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tawi-Tawi. Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Pero ngayon po, ako inagising kaninang umaga, abay, nako, fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Alam niyo po, medyo nalulungkot ako dahil lang pagkakaibigan namin itong si Secretary Remulla, nasa pre-law pa lang po ako. No? First year college pa lang ako, siya po ay senior na sa college, malapit na po kami kaibigan. At ang aming mga parientes ay magkakaibigan po. Yung tatay niya at saka nanay ko ay mag-best friend po nung sila ay nasa College of Liberal Arts pa ng UP at saka yung aking tiya na nagpalaki sa akin na retiradong West na pumanaw na rin ay kaklase ng ama niya for 4 years sa College of Law. So ang tawag po namin intergenerational friendship. Naintindihan ko naman po na meron siyang trabaho na dapat gawin pero sana naman dahil ginagampan niya ang trabaho niya, dun lang siya sa katotohanan. Ngayon po, inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA na magkaroon ka ng multiple passports. Ano ba yung sinasabi niya multiple passports ko? Well, fake news nga po. Ang nangyari po kasi, ito po yung passport na sinasabi niya na pangalawa kong passport. Tignan niyo po, may butas. Now, bakit po may butas yan? Kasi kanselado na po yan. Ito po, tignan niyo. Kanselado na po yan. At bakit naging kanselado na yan? Nakansela na po yan kasi nga wala na po siyang pahinang available. Dahil nung ako naman po ay nagpa-practice, international law ang aking practice, syempre po ako ay biyahe ng biyahe. So lahat ng pahina ko punong-puno na. So bagamat ang validity niya ay till 2029 pa, 2025, puno na siya, kinailangan ko nang kumuha ng bagong passport, 2024 pala. Dahil kinuha ko yung bago kong passport ng 2024. Now, ganun pa man, hindi ko pa rin pwedeng itapon ito at hindi pa rin pwedeng kunin sa akin ng DFA. Ito dahil nandito rin ang aking visas. No? Nandito yung visa ko sa Shenzhen na ginamit ko nung ako'y pumasok dito sa Netherlands at nandito rin yung mga visa ko sa bansa na gaya ng Japan, no? At saka ng United Arab Emirates. No? So talagang yung mga lumang passport ay hahawakan mo pa dahil may mga multiple visas naman, multiple entry visas na hawak ka. Iba pa po yung passport kung nasaan yung aking 10-year US visa. No? So at any time, 3 ang dala kong passport. Pero iisa lang ang valid na passport. Yung valid lang na in-issue for the current period. Yung walang butas. Kapag may butas na ganito, ibig sabihin, kanselado na pa ito but without prejudice kasi pinalitan nila ng bago. So yun po ang katotohanan. No? Totoo po, 3 hawak kong passport. 2 luma na nandun na mga visas. Yung pinakaluma, nandun yung aking US visa. Itong visa na ito, nandito yung aking Shenzhen visa. At saka yung passport ko na current na ginagamit ko. Kasi nga po, napuno ka agad itong visa na kinansela na. So, bakit po kaya nagpe-fake news itong si Secretary Remulla? Kasi sinisira talaga nilang pilit ang aking pagkatao. Unang-una, kung talagang babasahin niyo po yung resolution nila na nagdadawit sa akin sa trafficking na non-bailable pa, no? Wala pong kahit anong aligasyon na ako'y merong recruit na kahit sino.
wala pong kahit sino nagreklamo na ako'y nag-recruit sa kanila na ginamit ko pang pamamaraan ay paggamit ng dahas at ang aking motibo ay para pagsamantalahan yung kanilang trabaho. No? Now, kung darating naman po sa sabwatan o conspiracy, wala rin pong kahit anong aligasyon na ako po ay guilty ng conspiracy. Ang tanging ebidensya na tinukoy nila para dawitin ako ay yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga humingi ng gives-gives, restructuring of payment para bayaran yung pagkakautang ng kanilang kliyente na Lucky South 99 kasi nga po, di umano, sabi ni Cassandra Ong, naistapa sila nung opisyal na representante nila sa PAGCOR na nadawit din dito sa kaso na non-bailable human trafficking. So matindi po talaga itong administrasyon nito. No? Hindi lang nila susupilin ang iyong kalayaan na maging malaya, sisirain pa nila yung pagkatao. Wala na pong ibang motibo si Justice Secretary Remulla kundi palabasin na balasubas talaga ako. Talaga ako ay kriminal dahil paano ako magkakaroon ng multiple passport? Paano po ngayon? Napatunayan pa naman po na fake news yung sinasabi niya. Siguro naman po dahil fake news ang sinasabi niya, wala nang maniniwala sa kanya na masama aking pagkatao. Dahil kung ako po ay masama aking pagkatao, sino ang nagreklamo sa akin? Wala po. Ang tanging nag-execute ng supplemental, pahabol na complaint affidavit ay kapulisan. Walang kahit sinong testigong tumuro sa akin na ako daw ay nag-recruit. At ako nga po daw ay gumamit ang dahas. At walang kahit anong ebidensya na inilabas na ako daw po ay nakipagsabwatan kahit kanino. Instead, ang meron po akong documentary evidence ay lahat ng mga petition ko na sinampa sa MTC, sa RTC Angeles, sa Court of Appeals, na ang talagang kliyente ko ay yung Whirlwind. At ang tanging kliyente, ang aking kaso na hinawakan sa kanila ay ejectment case. Mantakin ninyo kung talagang krimen yung pagsasama ko para masigurado na yung kliyente ng aking kliyente na Lucky South 99 ay operating legally, yan po ay krimen, abay wala nang gusto siguro mag-abogado para kahit kanino. Kaya ka nga kumukuha ng abogado para masigurado na lahat ng iyong gawain ay sang-ayon sa batas. At yung aking follow-up na ano pang kulang na documentary evidence ng Lucky South 99, yan po ay gawaing abogado. Tinanong naman ni Senator Nancy Binay, ano ba, binaraso ba kayo ni Harry Roque? Hindi, walang ganyang pagbabraso. Yan naman na sinabi ng chairman ng PAGCOR at saka nung in charge. Pero bakit nila pinipilit na yung ginawa kong pag-follow up na ano pa ang kulang na dokumento, bakit nila sinasabi na yan ang kriminal? Talagang gawaing abogado po yan. Ulitin ko po ang aking panawagan sa IBP. Abay, kailangan manindigan po kayo dahil delikado po ito. Kung lahat ng abogado ay matatakot na hawakan ng mga kliyente dahil baka ang pagiging abogado ay dahilan para sila ay makasuhan, abay, tuluyang wala na pong kukuha ng abogado at ang mangyayari dyan, magiging inutil na yung ating criminal justice system dahil wala na rin gustong gumawa ng kahit ano dahil takot na takot sila na baka sila makasuhan. So, meron po talagang mas malaking issue dito sa ginagawa nila sa aking paninira. No? At ang issue po dyan ay talagang yung katapatan na, no? At yung pagtiwala ng taong bayan dito sa ating sistema ng batas. Talaga pong malaking dagok yan kung mga abogado ay pwedeng kasuhan dahil sa pagkampan sa kanilang mga katungkulan. Well, anyway, kami po ngayon dito sa The Hague ay nag-aantay sa pagdarating ni VP Sara. Inaasahan po namin na galing po sa Kuwait, galing pala sa Qatar, sorry ano ba ito, dami kong sinasabi ngayon. Galing sa Qatar, ay patungo siya dito sa The Hague para nga po dumalaw sa kanyang ama. At ito naman po ay alinsunod dun sa kanyang naunang deklarasyon na nais niyang i-celebrate ang kanyang pagkaarawan na kasama ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth at saka ang kanyang tatay na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mukhang magkakatuparan naman po ito dahil sa 31 po sa kanyang kaarawan, siya ay bibisita sa tatay niya at sana nga po makapasok sa kauna-unang pagkakataon yung kanyang mami na si Ma'am Elizabeth at sabay-sabay sila magdiwang ng kanyang birthday. Yung pagtitipon po namin ay matapos ang kanyang pagbisita. At inaasahan namin po na ang bisita, ang aming programa ay between 9 o'clock in the morning hanggang 12 noon sa 31. At marami na po nag-confirm ng kanilang mga attendance as far away as UK, Germany, bus po silang darating dito. No? At ang aming atubili nga ay baka mamaya yung kinuha naming venue ay hindi sapat para ma-accommodate ang lahat. No? Pero titignan po natin hanggat
makakaya natin na i-expand yung venue, no? Dahil stricto rin po sila sa capacity, maski outdoors naman po yung venue ng kanyang selebrasyon. Wala pong pagkain, bagamat ang mga Pilipino mismo ay nagsasabi magdadala na sila ng pagkain para i-share, no? Kasi ganyan naman po talaga ang aming buhay dito sa Dahig. Araw-araw nasa Duterte Street kami, wala naman talagang nakatoka na magdadala ng pagkain, kanya-kanyang dala lang at saka talagang bayanihan, no? Share and share. Yung dala ng isa, sinishare sa lahat. At in the end, parang nga po nasa Biblia na pinakain ng Panginoon, no? Yung napakadaming tao, no? Sapat naman yung pagkain para lahat ng tao doon ay mabusog. Sa katunayan, 3 kilo na po ang aking na-gain mula nung ako'y dumating dito sa Netherlands. Kasi nga po, walang tigil ang nguya dito sa Duterte Park, Duterte Forest at sa Duterte Street, no?